God. To God be the glory. Amen. Bago po sa ating mga pananalangin, tayo sandaling magbulay ng salita ng Diyos. Sabi dito sa aklat ng 1, in the book of John, chapter 6, verse 68. Ang senaryo mga kapatid sa kabanatang ito ay kung saan ang Panginoon ay itinuturo niya na siya ang tunay na tinapay. Amen. He is the true bread of life. At nang tinuturuan niya ang mga alagad, mayroong mga iilan sa kanila ang ayaw maniwala sapagkat ang turong ito ay mabigat para sa kanila. Kaya dahil sa kanilang hindi pagsampalataya, yun ang naging dahilan kung bakit ang mga iilan sa kanila ay nagtalikod. Kaya, nang sabihin ng ating Panginoon sa 12 apostol, tinanong niya, kayo ba? Kayo ba'y magsisipagtalikod din? Hallelujah. Kaya ang sabi ni Simon Pedro, ano ang sabi niya? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Praise the Lord. Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang Amen. hanggan. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Ganyan din tayo mga kapatid bilang mga mananampalataya. Wala na tayong iba pang pupuntahan. Tunay. Kumbaga kung tayo ay aalis sa piling ng Panginoon, ikamamatay natin. Tunay. Ang isang taong naliwanagan na nakasampalataya at naligtas na kung umalis pa sa palig ng Panginoon ay ikapupuksa ng kanyang kaluluwa. Tunay. Kaya sa Simon Pedro, mga kapatid, naunawaan niyang mabuti. Kumbaga, Jesus is giving the free will to the disciples. Hindi niya sinabi, panatili kayo ha. Yung mga iba umalis na. Panatili kayo. Kaya ang sabi ng Panginoon, tinanong niya, kayo ba'y aalis din? Mga kapatid, sa mga panahon ito, sa ating paghihintay sa ating Panginoon, marami ang mga naliwanagan na ang magsisipag-alis sa Hallelujah. pananampalataya. Yun ang nakikita natin ngayon sa ating panahon, yung mga lindol, Tunay. yung mga trahedya, hindi nyo ba napapansin? Lumalala. Kahapon lang, may lindol na naman. Tunay. 7.6. Tama po ba? O 7.5? Sa damo ng Davao. O kamakailan lang, mayroon na namang nangyaring lindol. Baga, sunod-sunod na ang mga nangyayari. Palapit na ng palapit ang mga nangyayari. At hindi lamang yun. Ang kasamaan ay lalong higit na sumasagana. Tunay. Kumbaga, yung kabulukan ng sanlibutan ay mas lalong nahahayag sa ating panahon. Dahil totoo yan, ang masama ay magpapamasama pa. Tunay. Ang banal ay magpapakabanal pa. Praise the Lord. Kaya makikita natin na habang ang iglesia ay lalong higit na pinasasakdal ng ating Panginoon, ang sanlibutan naman ay pasama ng pasama. Tunay. Para bang ang sabi ng tao ay, ano ba, may pag-asa pa ba sa mundo? Mga kapatid, ito ang propesiya na nasusulat sa Biblia, na ang sanlibutan ay nakahilig sa kasamaan. Ang nagpapabuti lang sa sanlibutan ay ang mga pinabanal. Tunay. Ang kaharian ng Diyos dito sa lupa, ang iglesia, ang pagmamay-ari, bansang banal ng ating Panginoon. Yan lang talaga ang nagpapabuti sa sanlibutan ito. Kaya kung aalisin mo pa ang iglesia sa sanlibutan, Tunay. wala ka nang aasahan. Tunay. Kaya mga kapatid, ang katanungan, why we shouldn't backslide? Jesus
is the only way to life. Tunay. Why we shouldn't backslide? Maraming mga mananampalataya 2,000 years ago. John 6:66. Kaya hindi nyo makakalimutan yan eh. 666. Mula noon, marami sa mga tagasunod niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa Kanya. Hindi lang noon, hanggang ngayon, Tunay. hanggang sa dumating ang Panginoon, marami ang mga manlalamig sa pananampalataya. Tunay. Marami ang tatalikod. Kaya mga kapatid, tayo naway maging kagaya ni Simon Pedro, ng ating pasya ay gaya ng kanyang sinabi. Amen. Ano sabi niya sa 68? Saan pa po kami pupunta? Kanino pa po kami pupunta? Amen. Wala na tayong pupuntahan. Tunay. Dahil nasa Panginoon lamang ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen, mga kapatid. Kumbaga, kung hindi po ilayo mo pa ang iyong sarili sa Panginoon, checkmate ka na. Tunay. Wala ka ng kinabukasan. Kumbaga, ikaw mismo, pinatay mo na ang sarili mo. Eh, di ba, ang kabaliktaran ng kamatayan, buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, bakit? Bakit dapat huwag tayong tumalikod sa pananampalataya? John 14:6. Dahil ang Panginoon ang siyang daan. Siya ang daan patungo sa Ama. Siya ang katotohanan. Amen. At siya ang buhay. Sumagot si Jesus, ako ang daan, Tunay. ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan mo. Tunay. Kung bakit pala dapat ang isang mananampalataya ay huwag tumalikod, o kung bakit ang isang hindi pa mananampalataya ay manahan sa ating Panginoon, dahil una, siya ang daan sa buhay na walang hanggan. Tunay. He is the way to eternal life. In Amen. Isaiah chapter 35, verse 8, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Magkakaroon ng maluwag na lansangan sa ilang, at iyon ay tatawagin banal na lansangan. Walang makasalanan o hangan na makararaan doon, kundi ang mga sumusunod lamang sa pamamaraan ng Panginoon. Tunay. Noong unang panahon, during the Old Testament, meron silang tinatawag na highway. Di ba dito may highway, no? Motorway. Highway. During the Old Testament, kapag sinabing highway, ito ay dinadaanan ng mga hari, ng mga pari. Ito ay patag na daan. Kumbaga, prestigiyoso yung mga dumadaan doon sa highway na yun. Kaya hindi lahat nakakadaan sa highway. Yung lamang mayroong mga authority, yung mayroong mga karapatan lamang, yung mga nakakadaan doon sa highway na yun. Naalala nyo, nang si Juan Bautista, ano ang kanyang isinisigaw sa ilang? Pagsisisi. Make a straight path. Amen? Patagin. Inihanda niya ang daan ng Panginoon. Dahil ang dadaan sa daanan ay hindi lang isang ordinaryong hari. Tunay. Amen? Siya ay hari ng mga hari. At kapag sinabi mong way, capital W, the way. Amen. The way of holiness. Ito ay daan lamang doon sa mga sumusunod sa pamamaraan ng Panginoon. Kaya, sa mga sinaunang panahon, ang tawag sa mga Christian community or believers ay the way. Ayan. Yeah. Before they were called as Christians, ang tawag ay the way. Bakit? Dahil sila ay lumalakad sa kabanalan. Mga kapatid,
Ang Panginoon ay ang siyang daan. Amen. Ang daan sa kabanalan. Sabi nga sa Leviticus 19:2, bakit kailangan maging banal ang daanan ng mga sumusunod sa Panginoon? Nasabi nito sa lahat ng mamamayan ng Israel, magpakabanal kayo dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay banal. Tunay. Kaya mga kapatid, ang isang tao na mananampalataya o ang isang taong gustong lumakad o magkaroon ng buhay na walang hanggan, gaya ni Jesus, kung paano niyang ipinakita ang halimbawa, siya ang pinaka mabuting halimbawa. Gaya niya na lumakad sa kabanalan dahil siya'y banal nang siya magkatawang tao. Bagaman siya nagkatawang tao, hindi siya nagkasala. Tunay. Hindi siya nagkasala. Tunay. Walang bahid ng kasalanan sa kanya, ni katiting ng kasalanan. Walang nasumpungan sa kanya. Kaya tayo pala, kung gusto talaga nating manatili sa buhay na walang hanggan, gaya nga ng sabi ni Simon Pedro, kanino pa po kami pupunta? Amen, mga kapatid? Para palang tayo makapanatili sa buhay na walang hanggan, yamang si Jesus ang daan, tayo ay lumakad sa daan ng kabanalan. We must walk in holiness because Jesus is the way to holiness. Amen. This way of holiness symbolizes purity. Amen? This symbolizes purity and dedication to the Lord. This way is a special way, set apart, exclusive. Exclusive. It is an exclusive way. Ayan. For the people set apart by the Lord. Amen. Kaya ang tunay na iglesia, hindi paramihan ng miyembro. Tunay. Ang tunay na iglesia, pabanalan. Pabanalan yan. Kaya ngayon, mapapansin ninyo, mga kapatid, mayroon pa palang mas mabuting version ng ating mga sarili sa biyaya Praise the ng Lord. Panginoon. Praise God. Dati wala tayong pagkakaiba sa daan ng sanlibutan. Tunay. Ngayon, sa biyaya ng Panginoon, dahil ngayon, tinanggap mo ang buhay na walang hanggan. Lord. Because you now live in the way of holiness. We must live holy. This is making straight the path to the Lord. Ngayon, the Lord is coming near. Tunay. Tunay. Diba? Ano ang sinabi? What did John the Baptist say? Make straight path to the way of the Lord. Why? Because the one who is coming is holy. Amen. So the second coming of our Lord Jesus Christ, by the grace of God, the living apostle is preparing a straight path. Tunay. Kaya mapapansin nyo, our beloved apostle nowadays, ano ang kanyang laging sinasabi? Magpakabanal. Tunay. Magpakabanal. Be holy. Because when the Son of Man comes back again, when the Son of God comes back again, He will take up with Him those who live in holiness. Nothing unholy can enter True. the kingdom of God. Tunay. Walang marumi. Wala nang magnanakaw ang makakapasok doon. Tunay. Kaya dito pa lang, yung isip mo, puso mo, pagkatao mo, dapat walang nakikita mo yan, pasakdal ng pasakdal. Tunay. Amen? Mahirap yung banal sa labas, pero sa loob, walang bahid ng kabanalan. Di Hallelujah. ba yun ang sabi sa Timoteo? That we are living in a perilous time. Many will be like, they present themselves holy, but there is walang bahid, there's no tinge of holiness sa kanilang loob-looban. O kaya ngayon, there are many sects
There are many religious groups claiming that they are the true church. Pero now, they are being involved with different crimes. True. Diba? O mayroong mga iba't ibang leaders ngayon. They are committing immorality. True. They are committing different kind of sinful, mga lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. O, nahuhulog sa pera, sa laman. Tunay. Kaya mga kapatid, we are walking in the way. Amen. We are walking in the way. And this way is a way of obedience. Amen. Diyan talaga tayo. We are being shapen to the path of obedience. Pagsunod. Matthew 28:20. Di ba yan ang sabi? Jesus said to the apostles, teach them to obey. And teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. So if you are walking in obedience through the way of the Lord, way of holiness, the Lord says, I am with you always. Where shall you go? Saan ka pupunta? Tunay. The Lord is with you. Amen. Lord. Diba, mga kapatid? Purihin ang ating Panginoon. Kung tayo pala, if we will not walk in obedience, therefore walking in disobedience, Leviticus 26, verses 14 to 16, you know why these calamities are happening? Because of the increasing wickedness and disobedience of man. Tunay. These calamities, these catastrophes are not coincidence. Remember, in every word uttered by God, there is fulfillment, there is power. Yes. That's true. Even the non-living things created by God, when God speaks a word, they revere God. Isang salita lang ang sabihin ng Diyos. Kahit sa bundok, sa bato, sa lupa, sa langit, sa ulap, sa puno, Tubig. sa bato, may takot din yun sa Diyos. Tunay. Kaya kapag when God says, oh, ikaw, you mountain, gumuho ka. Ikaw na bundok. O you mountain, you erode, you crush. There is fulfillment. Kaya pag makita ng Diyos, mayroong mga disobedient doon sa lugar na yon, sa katigasan ng ulo, isang salita lang ng Diyos. Masisira ang buhay ng taong masuwail. But if you will not listen to me and carry out all these commands, and if you reject my decrees and abhor my laws and fail to carry out all my commands, and so violate my covenant, then I will do this to you. Tunay. I will bring on you sudden terror, wasting diseases, and fever that will destroy your sight and sap your strength. You will plant seed in vain because your enemies will eat it. Sabi sa Tagalog ng verse 16. Kaya ganito ang gagawin ko sa inyo. Bigla kayong masisindak sa takot dahil padadalhan ko kayo ng mga sakit na hindi gumagaling, lagnat, nagpapadilim ng iyong paningin, magpapahina ng iyong katawan, magtatanim kayo pero hindi rin kayo pakikinabangan. Hindi rin ninyo pakikinabangan dahil sasalakayin kayo ng iyong mga kalaban at kukunin nila, kakainin ang inyong mga ani. A life without the Lord is in vain. Tunay. It is living in terror, in sicknesses. Kaya ngayon kapag may lingkod, nakikita mo sa Facebook Lord Jesus, Lord Jesus, save us Lord. Tunay. Jesus Lord. Stop it. Diba? When there is sudden terror, doon mo maaalala ang Panginoon. True.
Pero it brings fear. It brings fear. Kaya nga in Ecclesiastes 3, shall we read in 11, in 14, in 17. Why is there a time to be broken up? Why is there a time to die? Why? In 11, He has made everything beautiful in its time. He has also set in eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. 14. I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing taken from it. God does it so that people will fear Him. Tunay. God does everything. Whatever season that happens under the earth or on the earth, under the heavens, whatever seasons that happen under the heavens, on the earth, God does it so that people will fear Him. Ngayon, tingnan nyo, look what's happening, especially in Philippines. It brings fear. Tunay. Right? It brings fear to the people. Why? Because in verse 13, ano ang sabi ng salita ng Diyos 12:13? Because people tend to forget that the whole duty, 12:13, Ecclesiastes 12:13. Because people tend to forget that the whole duty of man is to fear the Lord. Tunay. Yes? Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. People, when people tend to become busy, no, I don't have time for the Lord. Spare me, I don't want to hear the gospel. I have my own life, mind your own business. Yan ang tao no? Pag nayanig, lumindol na, Lord, Jesus, Lord. When the quakes come, when the deluge comes, calamities, catastrophes come, suddenly, they feel the Lord. Tunay. Right? That's true. Natatakot sa Panginoon. Pero kung yan ang paraan, para ang tao'y malapit sa Panginoon, papangyarihin ng Panginoon yan. Tunay. Kaya nga nung nabasa natin, God has made everything beautiful in its time, so that man will fear the Lord. Kaya ngayon, hopefully, sa biyaya ng Panginoon, ang mga nangyayari ngayon, may it bring fear of the Lord. Tunay. Marami nawang manumbalik sa ating Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, why shouldn't we backslide? Because Jesus is the truth. Amen. Jesus is the truth. There is no other truth but the Lord. What is the opposite of truth? Truth. Lie. Diba? Truth or lie. Or truth or true or false. Right? To God be all the glory. Jesus is the ultimate revelation of God. Amen. He is the Word. John 1:1. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? In John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, capital W2 In the beginning was the Word, and the Word was with God. Amen. And the Word was God. And the Word, who is Jesus Christ, is the ultimate revelation Amen. of God. He is the one written in the scriptures, in the scrolls, in the Old Testament. He is the fulfillment of the scriptures in the New Testament. Amen, mga kapatid. Kaya Jesus is the truth. He is the ultimate truth. He is the faithfulness and the reliability. He is reliable. Amen. Diba? When you have a friend who is truthful, you can always rely on your friend. True.
kapag hindi reliable ang kaibigan mo, mag-mais na yan naman yun. Mamais. Ang tagalog ng mamais. Bubulasbok. Mahangin, mas mabulaklak. Oh. Kaya ayaw natin ng mga mabulaklak na salita. We don't want flowery words. We want honest, genuine words. Amen. Jesus is unadulterated. He is unadulterated. There is no tinge of lie. Tunay. Walang bahid ng kasinungalingan. Sino ba ang kaaway ng Diyos? Mga kapatid, walang ibang kaaway ang Diyos kundi ang dyablo. Sabi sa John 8:44, who is the father of lies? Who is the father of lies? Devil. You belong to your father, the devil. And you want to carry out your father's desires. He Hallelujah. was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language. Can you just imagine? His native language is lying. Hallelujah. Thursday. For he is a liar and the father of lies. Kumbaga, what is our native language? Tagalog. We Filipinos. Tagalog. What is our native language? Filipino. Tagalog. Tagalog ba? Oh. Filipino. Filipino, Tagalog. O, sa Pilipinas, there are many dialects. How many dialects you have? 74 dialects all over the Philippines. 22. Oh. But, look, the devil's native language, kumbaga, ito na yung kanyang wika, ito yung natural na kanyang pananalita. Hallelujah. Ano? Oh my. Ang kanyang natural na mga pananalita ay pawang kasinungalingan. Tunay. Mga Hallelujah. kapatid, walang totoo sa salita ng dyablo. There is no truth in him. O kaya sa atin, we don't have any half-truth, half-lie. Hallelujah. We do not believe in half-truth. Kapag half-truth yan, ibig sabihin, that's a lie. Amen, mga kapatid? But by the grace of God, because, Jesus is the truth. Tunay. To God be all the glory. In John chapter 1, verse 14, it says in Amplified Version. Ano ang sabi sa John 1:14 in Amplified Version? And the Word, you see capital W? The word was Online attendees, do you see it? On the screen? Oh. And the Word, who's the Word? Christ. Became flesh and lived among us. And we actually saw His glory. Glory as belongs to the one and only begotten Son of the Father. The Son who is truly unique. The only one of His kind who is full of grace and truth. What is truth? Absolutely free of deception. Tunay. Walang bahid ng kung anumang pagkukunwari. Walang bahid na kung anumang kasinungalingan. Yan si Kristo. And this truth that is in Him, it is the truth that set us free. Ang katotohanan ay nagpapalaya. Tunay. Kaya nang tinanggap natin when we receive Jesus Christ, the truth. Amen? When we receive Jesus, when we receive the Word, when we receive the truth, we are set free. Tunay. Amen? Kaya those who are set free may shout, praise the Lord. Praise the Lord. To God be all the glory. John chapter 8, verse 31. Ayan, ano ang sabi dito? 31 to 32. Shall we read the word of God? To God be all the glory. So Jesus was saying to the Jews who had believed in me, if you abide in my word, continually obeying my teachings and living in accordance with them, then
You are truly my disciples, and you will know the truth regarding salvation, and the truth will set you free. That's true. What kind of freedom the truth gave us? From the It removed the penalty of sin. tunay. We were freed from the penalty of sin, which is death. Kaya nga ngayon, you are not an ex-convict. Tunay. We are not. Amen. Thank you, Lord. Amen? We are acquitted. Amen. Absuelto ka. Why? Because we are set free. Amen. Pinalaya na tayo. Kaya mga kapatid, ang kagandahan, the beauty of knowing that you are free, you will not question yourself whether where you are going in the Tunay. future. Tunay. You will not ask yourself whether you'll go to heaven or you'll go to hell. Diba? Dati, nung bata tayo, takot tayo mapunta sa impyerno. Tunay. Ma-imagine mo pa lang, when you just imagine what hell like, what hell is, parang, doon pa lang, natatakot ka na. But now, the way of our thinking is to how to keep our eternal life. Tunay. Yun ang problema natin ngayon eh. Hindi na yung kung paano ka maliligtas sa impyerno dahil niligtas na tayo Tunay. mula sa impyerno. Ang poproblemahin mo ngayon, ang pag-iigihan mo at pagsisikapan mo ngayon, kung paano mo mapanatilihan yung langit na ibinigay sa iyo. Amen. Praise the Lord. Yun ang magandang problema. When you know where you are destined to go, that you know you are going to heaven, that God is happy to give you the kingdom of God. Amen, mga kapatid? Kaya, the truth divides. Would you Tunay. agree? Why do you think the truth divides? Penga kung ano. Mike, why is it the truth divides? Devotion naging Sunday school. Okay, why do you think the truth divides? O before Elder Rene, why do you think the truth divides? Sino makasasagot? Sister Kat daw po. Ha? Bakit sa tingin nyo ang katotohanan ay nagbubunga ng pagkakabahagi? Yes, Sister Kat. Pabigyan nga siya ng mikropono. It will create different faith. Because of the life po, Understanding. dahil sa kasinungalingan po, siya po ang nagbibigay sa katotohanan. Understanding. Yes, because it exposes the truth. The truth exposes which one is truth and a lie. Okay? So not all are truth-philic. Pag sabi mong philic or philia, the lovers. Not all are lovers of truth. Not all are lovers of lie. So those who love the truth will separate themselves from those who love the lie. Right? Kaya mga kapatid, sa mga may gusto ng katotohanan, ayaw sa kasinungalingan yan. Sino ba sa atin dito gusto ng kasinungalingan? Diba? We hate lies. Who loves lies here? Alam nila. You wanna say something? Okay, Brother Gio. You wanna share something? Okay, Brother Gio. Ayan. Ayan. May opinion daw si ano. So why do you think the truth divides? Sa hindi po pagtanggap sa sariling kasalanan. Kapag ang kasalanan hindi po tinatanggap sa sarili. Kasi Yes. sabi ko sa John, hindi po ako nakakawin, sabi ko sa John, 1 John 1, 8-9. Pag sinabi natin sa sarili na tayo may mga kasalanan at hindi na tayo ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Yan po yung maliban po sa lies, yung sins po natin, na hindi po natin tinumpis sa Panginoon. Exactly. I like that answer to Brother Gio. You're both correct.
To God be all the glory. When you know in yourself that you are a sinner, but you do not want to accept that you are sinning, right? You resist to know the truth. You resist correction. And that divides you from what is right. Amen? Why are there many religious sects? Why are there many religious groups? Why are there 40,000 different affiliations, beliefs, faiths all around the world? Why? Because the truth divides. But there is only one truth. And there is only one true church. Amen. Lord. Imagine kung mayroong mga 40,000 religious affiliations. One out of the 40,000 is the only true church. Tunay. And we're blessed. Amen. We are blessed to True. be part of the truth. Amen. Lord. Thank you, Lord. It says in Luke chapter 12 verses 51 to 52, mga kapatid, do you think I came to bring peace on earth? No. I tell you, but division. 52. From now on, there will be 5 in one family, divided against each other. 3 against 2 and 2 against 3. Tunay. Tuloy natin yan. 53. They will be divided. Father against son, and son against father. Mother against daughter, daughter against mother. Mother-in-law against daughter-in-law, and daughter-in-law against mother-in-law. Tunay. He said to the crowd, when you see a cloud rising in the west, immediately you say, it's going to rain, and it does. 55. And when the south wind blows, you say, it's going to be hot, and it is. What does Jesus want to emphasize in these verses? The truth divides, because not all are lovers of truth. Those who love lies will separate, will divide themselves from the truth. They will make their own groups because they love living in lies. Tunay. They love living in sins. Gusto nilang mabuhay sa kasalanan. Kaya tingnan mo ang tao. You bring truth to people. No. Sorry. Tunay. I am living the best life. Yan ang sinasabi ng tao eh. Yung ayaw niyang umalis sa kasalanan. Di ba mga kapatid? Malamig na mo. Oh. Yeah. Gusto ng tao mabuhay sa kanyang sinful desires. Man naturally wants to live in his sinful nature, in his sinful desires, in worldly ways. When you bring truth to this man who is resistant to the truth, he divides. He creates division. Hallelujah. Amen, mga kapatid. But the church who holds the truth in our Lord Jesus Christ is not divided. Tunay. Tayo na iglesia na nakatayo sa katotohanan, hindi tayo hati. Tunay. Thank you, Lord. Nananatili tayong buo. Amen. Yan ay kung mananatili tayo sa Panginoon. Amen. That is if we will remain in Him, in our Lord. Amen? To God be all the glory. Lastly, why we shouldn't be backsliding or why we shouldn't backslide? Because Jesus is the life. Amen. Jesus is the life. John 10:18. He received the authority. The Father gave Him the authority. The Father gave Jesus the authority to give and take away Our life. Kaya nga, you cannot boast about your life. Mm. Even now, in a snap of the hand of the Lord, if the Lord wills to take away your life,
He can take away your life right now. Tunay. Kahit gym ka na pang gym dyan. Kahit diet ka pa ng diet, keto diet ka. Amen? Despite of the healthy living that you do, if the Lord wills to take your life right now, nako, dedo ka talaga. Tingnan nyo, hindi lahat ng mga, di ba? May mga taong malulusog na mamatay. True. Minsan yung mga hindi pa malulusog, yun ang napakatagal mamatay. Tagal na, no? Di Tunay. ba mga kapatid? Why did he die? He's got no vices. Wala naman siyang bisyo. Clean living siya, pero bakit siya namatay? Ay. Di ba? Yan ang tanong ng tao eh. Eh bakit eh, sabi nga masamang damo, matagal mamatay. Di ba? No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I receive from my Father. True. Sabi sa Tagalog, mabasa natin sa Tagalog ito, walang makakakuha ng aking buhay, kundi kusa ko itong ibinibigay. Kaya yung ginawa ng Panginoon sa krus, kusa yun. Tunay. Hindi sa pilitan yun. Thank you, Lord. He gave Himself up willingly for us to be saved. May kapangyarihan akong ibigay ito at may kapangyarihan din akong bawiin ito. Sinabi ito ng aking Ama sa akin. Kaya kung tayo binigyan ng buhay and Jesus gave us the life because He received the authority and He wills kung gustuhin niya. If He would desire to take away that life away from us, He can. Tunay. No one Truly. can stop Him. Amen. O, kaya sabi ni Simon Pedro, nung tanongin siya eh, where shall we go? Because He knows. He knows. He's got the authority to give and take away life. Alam niya, si Jesus, may karapatan siyang magbigay at kumuha ng buhay. Eh kaya nga siya nabubuhay dahil sa Panginoon. Ay sabi ni Simon Pedro, kanino ba kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Tunay. Amen. Mga kapatid, kung ito maunawaan lang ng tao, hindi magpapabaya ang tao. Tunay. Totoo. Yung buhay na mayroon siya na kanyang ipinagmamalaki. Kung kunin niya ng Panginoon, ngayon din, wala na siyang maipagmamalaki. Wala tayong maipagmamalaki. Tunay. Mga kapatid, yung buhay, the life that we have, we cannot boast about this life. Because the life that we have comes only through our Lord Jesus Christ. Amen? To God be all the glory. Because if we will disobey, again, I will use this disobedience. Deuteronomy 28:20, He can perish you quickly. Maguguluhan at malilito kayo sa lahat ng gagawin ninyo. Hanggang sa malipol kayo at tuluyang mawala dahil sa masama ninyong ginagawa sa pamamagitan ng pagsuway sa Kanya. Kaya ang tao, kapag masuwayin, ayaw nang magbago, ikamamatay niya talaga. Tunay. Because the Lord knows whether you will repent or not. The Lord knows who are for His. Tunay. He knows. You may not know now, but He knows already. True. Alam niya. Kaya di ba kanina sa John 6, anong sabi sa 69 to 70? Si Judas na tinawag niyang apostol. Alam niya na isa siyang traidor. Ano ang sabi sa 68? Ayan, 69. Ganito rin na. 70. Yan, 70 tayo. Then Jesus replied, have I not chosen you the 12? Yet one of you is a devil. He knew exactly. Even though Judas was called as an apostle, he knew that he is a devil. Tunay. That he will Betray. commit treachery. Ano sabi sa 71?
mga kapatid, he meant Judas, the son of Simon Iscariot, who though one of the 12 was later to betray him. You know, we think as well that the life of Judas serves as a warning to us. Ito isang warning sa atin. Anong nangyari sa kanya? Yung siya'y nag-traidor, pinatay niya ang kanyang sarili. Diba? Hindi na nagsisi. Baka, buti pa naman si Pedro, nagsisi siya. Kaya nanatili siyang apostol. Pero si Judas di nagsisi, pinatay niya, sumabog yung kanyang intestines. Amen? Sumabog yung dugo doon sa punto kung saan siya naghang. Amen? Isa siyang traidor. Pero hindi tayo magtatraidor sa Panginoon. We will not betray our Lord. Praise the Lord. Amen. We will not be like Simon Iscariot. Can you say it right now? Can you pledge this to the Lord? Praise Right this God. very moment. I will That not you will not backslide. Praise God. We will not backslide. That you will not leave the Lord just like what Judas, the son of Simon Iscariot, did. We will not do that. Because there's no other way to life but only through our Lord Jesus Christ. Amen. To God be all the glory, and He is the way. 1 John chapter 5, 11 to 12, He's not just the way, He's not just the truth, but whoever has the Son has life. This is the confidence we have in approaching God. In verse 11 and 12, please. Yan, 1 John 5, 11 to 12. And this is the testimony. God has given us eternal life. Amen. And this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Tunay. If you do not want to accept Jesus, this verse is for you. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Therefore, you are dead. Amen, mga kapatid. At napakapalad natin. praise the Lord. Because we have crossed over from death Amen. to life. Thank you, Dapat Lord. mamamatay tayo. Buti dumating si Kristo sa buhay natin. Amen. Amen? So, John 5:24. Hindi mo na iisipin pa. You won't worry about you facing your standing before the presence of God and all your iniquities. Hindi mo na iisipin yon because you will not be condemned. We will not be condemned. Tunay. Thank you, Lord. Hindi na iisa-isahin pa ng Diyos sa iyong harapan, sa harapan ng maraming anghel, sa harapan ng maraming mga pinabanal. Because you know what? In the time of judgment, the day of judgment, God will open His books, His book. Huh? Whatever you have done there, it will be divulged and disclosed. Mahahayag yan talaga. Yung lahat ng ginagawa natin sa lihim, sa liwanag, sa dilim, malalahat yan. Malalahat yan, mga kapatid. Kaya ang taong wala pa sa kay Kristo, the one who is not yet in Christ, Romans 8:1, kung nandiyan ka na kay Kristo, if you are in Christ, you won't be judged, you won't be condemned. So we won't be condemned. Thank you, Lord. God. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. And balikan natin in John 5:24, that whoever believes in Jesus, are you still with me? Amen. Very truly I tell you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life Amen. and will not be judged. Amen. Praise the Lord. And will not be judged, but has crossed over from death to life. Praise the Lord.
Imagine, halimbawa, nakapila. No? Okay, next. O, bubuksan ng aklat. O, wala ka nang ginawang mabuti sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Sa mga araw, sa kaarawan ng iyong buhay sa lupa, wala ka nang ginawa. Okay, mga angel, pakitapon nga sa nagmimingas na apoy. Hallelujah. Ihagis hanggang sa magngarit ang ngipin. Ganyan mga kapatid. Eh tayo ngayon, wala na tayong paghatol. Thank you, Lord. Praise God. Oh. Sa iyong pagharap, ang tatanggapin mo, gantimpala. Amen. Gantimpala na, reward na. Amen. You will be receiving your reward. Thank you, Lord. Hindi ka na yung magnanay-invite ka. Sabayan mo. Hindi ka na nagkaganon eh. Dahil alam mo, tatanggap ka nga ng mga gantimpala. Praise the na yung Lord. mga pinaglingkod dito pa lang Praise sa the Lord. lupa. Thank you, Lord. O yan, ito, pasado na yan. Pasado na, huwag nang itapon dyan. Bawa, ito yung hukay, no? Mga kapatid, ito yung hukay kung saan tinatapon ng mga wala nang ginawang mabuti sa mundo. Imagine, imbis na ikay tatapon dito, ha? Ano ang gagawin? Okay, Crossover. you cross over. Praise Praise the God. Lord. Crossover na ikaw. From death, crossover ka na. You pass to life. Praise the Pasok ka Lord. na. Thank you, Sa Lord. buhay na walang hanggan. Di ba napakasaya niya? Amen. Mga kapatid, ang tao, gustong-gusto ma-shoot sa hukay. At anong sabihin mo? May impyerno, may langit. Gusto niya sa impyerno pa din. Hallelujah. Oh, ay pag napunta ng nanay ko po, ipadala mo nga si Lazarus dito kay isang patak lang ng tubig. At ako'y init na. Diba yun ang sabi ng mayaman? Pinakiusap niya kay Abraham. Eh di ba utusan mo si Lazarus? Kahit isang patak lang ng tubig, kapatak lang, please. Wala nang chance. Pero tayo, biyaya ng Panginoon, we are so blessed that Amen. we cross over from death Thank you, to Lord. life. Now, my question is, should we backslide? No. We've heard the truth today, and the apostle has been teaching us about these things. Tonight. We are so blessed that we found life through our Amen. Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Jesus is the way. Jesus is the truth. Jesus is the life. Shall we answer the same like Simon Peter when he was asked by our Lord Jesus Christ? John 6:67 to 68. May it be the same answer that we say Amen. when we are asked by the Lord, you do not want to live too? Ikaw ba? Gusto mo rin umalis? Do you? Hallelujah. Jesus asked the 12. Sabi sa Tagalog. Ano sabi sa Tagalog? Kaya tinanong ni Jesus ang 12 apostol, kayo ba? Gusto nyo rin bang ninyong umalis? Kahit di ka na apostol, tatanungin ko kayo. Kayo ba? Gusto nyo rin umalis? Hallelujah. Hallelujah. Gusto rin ninyong umalis? Hallelujah. Anong sabi ni Apostol, anong sabi ni Pedro, Apostol Pedro 68 in English? Oh, mga kapatid, Simon Peter answered him, Lord, I wonder the tone of voice of Simon Peter when he answered this. I wonder how's the manner of speaking Stop slow. when he said this to Jesus. Siguro yung medyo itang gagal-gal yung boses eh. Shaky voice, Hindi ka or, naman you Lord. know, mamakaawa ka. Nanginginig. So, yung boses niya, no? Sabi sa takot. There's no one else that we can go. Paano kaya? It was very clear to Simon Peter. Lord, there is no one else that we can go to. Your words give eternal life. Amen. O sa Tagalog, dito na tayo matatapos.
Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Tunay. True. Kailangan may mensaheng nagbibigay Tunay. ng buhay namin. Amen. Ay manalangin, Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami